Pilipinas, una sa ating mga balita. Matagumpay na naisakatuparan ang ating ito civilian mission sa West Philippine Sea. Ito ay matapos makalusot ang kanilang advance team malapit sa Bago de Masinloc. Ang pinakahuling detalye, alamin natin live. Of course, kasama natin si Edniel Parosa. Edniel. Bago de Masinloc ang apat. Itinatutuloy sa Bago de Masinloc ang apat na main civilian boat ng ating ito coalition dito sa West Philippine Sea. Ito ay matapos maispatan sa paligid ng traditional fishing ground ang isang barko ng People's Liberation Army o PLA Navy ng China na may body number 175, maging ang iba pang puwersa ng China na nananaboy umano ang mga papasok sa lugar. Sa kabila nito ay dineklarang tagumpay ni atin ito co-convener Rafaela David ang misyon makaraang makalusot ng advance party na ipinadala nga ng team nitong Mayo 15. Tinanunsyo ni David dito sa FB Bingbing 1 na nakapaghatid ang 10-man advance party 1,000 liters ng langis at essential supplies sa mga mangistang nasa loob ng nasa distansyang 25 to 30 nautical miles na mga layo sa nabanggit na teritoryo. Kung may water cannon o manawang China, may discarding Pinoy naman ang atin ito. Tuloy pa rin nakapagbigay po tayo ng 1,000 liters of fuel and 200 food bags dun sa mga mangingisda ng Bago de Masinloc. So mission accomplished po tayo sa lagay na yan. Bukod sa nabanggit na Chinese PLA Navy vessel, umabot naman sa 3 Chinese Coast Guard vessel ang nakita ng convoy mula pa kahapon. At kanina bago lang tayo magsimula, isang bagong warship na may body number 668 ang ating nakita, ikalawa ng sakyang pandigma na nagpaparamdam sa atin ito. Ayon kay David, na nagdiriwang ng kanyang kaarawan nga pala dito sa laot. May tuturing ng harassment ang pag-issue ng radio challenge ng CCG sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Para sa atin, yun palang pag-radio challenge ay form of harassment na, di ba? Kasi parang umaasa sila yung nagpapatrol dito. At alam naman natin na yun ay hindi totoo. Nangangamba naman ang leader ng mga mangingisda sa Masinloc na baka tuluyang i-water cannon ng China ang convoy kung magpupilit itong makabante. Kung sinubukan pa natin uulit na lalapit doon, para sinasabi natin na tayo mismo nag-aanap ng kaguluhan kung kaya maaaring i-water cannon tayo. Sa ngayon ay papauwi na o pabalik na doon sa Subic, Zambales. Itong main convoy, binubuo ng 4 na civilian boat ng atin ito. Matapos na i-deklarang tagumpay itong misyon sa loob ng 1 hanggang 2 araw. Umabot sa 100 mangingisda ang unang sumampa o sumama sa regata bago nagpatuloy itong atin ito sa isinasagawang misyon sa West Philippine Sea. Yuel at Karen? Yes, Edniel, congratulations sa atin ito coalition at of course sa mga kasamahan din natin sa media na kinover itong isa sa mga makasaysayan na pagpunta, paglaot sa ating teritoryo. No? Pero Edniel, sa huling pag-uusap natin kahapon sa DZRH Balansyado, tinatanong ka namin kahapon kung ano na yung update dun sa radio challenges. So sabi mo nakatanggap ang kapitan ng sinasakyan yung vessel na may mga radio challenges. Ano ba yung nilalaman nito? Meron bang threats? Meron bang sinasabi ang Chinese Coast Guard na pinalilisan na kayo dyan? Ano ba ang sabi nila sa kapitan ng sinasakyan yung vessel? Standard naman, Karen, yung laman lagi ng mga radio challenge, kung sino man ang nagsisimula, Pilipinas man o China, pero ang sinasabi nga ng CCG vessel o CCG ship na unang rumadyo dito sa ating barko kahapon, ay ito'y nasa loob ng kanilang teritoryo at pinapaalis ang ating presensya rito. Kahapon daw, kanina, tinanong nga natin si Rafaela David Igil dito sa laman ng radio challenge ng China. At yun nga, yung binanggit niya, na in the first place, kung ano man ang laman ng challenge na yan, in the first place, yung mismo o yung mirror na pag-challenge sa atin ay isa ng paglabag dito sa ating binabanggit
at isa ng harassment kung may tuturing dahil ito ay pasok sa loob ng EEZ ng Pilipinas, Karen at Joel. Okay. Siguro isa na lang for on my part, Yuel. Edniel, ano naman ang pakiramdam ng mga mangingisda na nakatanggap ng mga tulong? Nakita kayo dyan at nakausap nyo rin ng personal. I'm sure marami sa kanila ang hindi nakakaranas ng ganito, no, na may malaking delegasyon na bibisita sa kanila at tinutulungan sila, Edniel. Of course, syempre, malaking pagpapasalamat at biyaya ito sa mga mangingisda, pero alam mo, binabanggit nila. Actually, kanina lamang bago tayo magsimula, nakwentuhan natin ilan sa kanila. Bago pa magkaroon ng mga ganitong activities, ang dati talaga nilang buhay, talagang nakakapunta sila dito sa layong ating narating ng walang presensya ng China. Pero hanggang nitong mga buwan, marahil taon, ay saka lamang talaga tumindi ng ganito yung pagbabantay ng kapitbahay nating bansa doon sa traditional fishing ground. By the way, ay declared nga ng international community na talagang bukas para sa Pilipinas, China at Vietnam. Pero this time around, nagpupulis, kahit di naman pulis, doon sa binabanggit na buka na pa lamang ng nagbaho di Masinloc o ng Panatag Shoal. Actually, yung pangalawang warship na ating nakita, Karen at Joel, ang binabanggit ng Philippine Coast Guard, yun daw ay nakabantay doon sa direksyon patungo sa Scarborough o Panatag Shoal o kilala rin Baho de Masinloc dito sa lokal ng Zambales. Edniel, isang tanong na lang. What's next? Nasabi mo kanina na yung main ship ng atin ito, ipabalik na ng Zambales kung di ako nagkakamali. Kayo ng inyong team, ano na yung susunod? Kasama tayo dito sa main boat na napabalik doon sa area ng Zambales. Sa ngayon mayroon pa tayong mga natitira ditong mayroon pa ba tayong natitira? I-check ko mamaya ng mga supplies at langis. Binabanggit kanina, uubusin na lang yan doon sa mga makakasalubong ng mga mangingisda within the vicinity o yung mga madadaanan natin. At yun na, yun yung pinaka last leg kung tawagin dito sa atin ito mission. Pero maubos pa no hindi. Dineklara ng successful at tagumpay ang ating mga pinuno dito, at least ng bangkang ito, yung kanilang isinagawang civilian mission na dapat hanggang araw pa ng Biyernes. Pero ngayon, pauwi na ho tayo sa atin hong dyan sa lalawigan ng Zambales, or at least dyan sa Pampang. At matapos nga ang higit isang araw o halos 2 araw dito sa bangka, ay atin ang may ulat ng buo yung karanasan dito sa West Philippine Sea. Alright, maraming salamat RH52 Edniel Parosa live mula sa West Philippine Sea. Balik sa inyong dalawa.